Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba noong 1942, isang 25-year-old na Chinese seaman na nagngangalang Punlim at nagtatrabaho bilang steward sa isang British merchant ship na SS Ben Lomond ang na-stranded sa karagatan sa loob ng 133 days. Matapos lisanin ng barko nila ang Cape Town, ay nangyaring tinamaan ito ng torpedo ng German U-boat at ito ay lumubog malapit sa South America. Nagawa naman itong si Punlim ang makakuha ng life vest at nagpalutang-lutang na siya sa karagatan ng Atlantiko at dito ay makakakuha siya ng isang abandonadong life raft o parang isang maliit na balsa at sumakay siya dito at dito na rin magsisimula ang napakatagal na pagkaka-stranded niya sa karagatan. Swerte siya dahil nagkataong may mga nakalagay naman na supply sa nasabing life raft. May mga tsokolate, asukal, biskwit, tubig, meron ding mga flares at mga flashlight. Kumbaga ay magagamit talaga ito para ma-survive mo ang ilang mga araw sa karagatan. Sinasabing ilang mga barko at mga eroplano ang kinawayan nitong si Punlim. Pero wala raw nakakita sa kanya. Bagkos ay isang U-boat pa ng mga Germans ang nakatagpo sa kanya. Pero sa halip na tulungan siya, ay binaliwala lang siya ng mga ito. Doon ay nagpatuloy ang pagkaka-stranded niya sa dagat. Sa kabila na pinanghihinaan na siya ng kalooban, ay ginamit nitong si Pun ang kanyang kakayahan o ang kanyang mga skills. Kada araw ay katiting lamang na biskwit ang kinakain niya at iniinom niyang tubig para nga ma-survive pa niya ang mga darating pang araw. Nanghuli rin siya ng mga isda na makagawa siya ng isang hook gamit ng mga spring mula sa flashlight. At pagkatapos makahuli ay dinadaing niya ang mga ito. Nang sa ganun ay meron siyang dagdag na supply ng makakain. Sumasahod naman siya ng tubig na galing sa ulan para naman sa kanyang inumin. At bukod sa mga ito ay regular din siyang lumalangoy sa dagat. Nang sa ganun na hindi siya manghina at ma-exercise ang kanyang mga muscle. Kapag matagal na hindi umuulan, ay nagagawa niyang manghuli ng ibon at iniinom niya ang dugo nito. Nanghuli rin siya ng pating at kinain naman niya ang atay nito. Ganong katindi ang mga pinagdaanan nitong si Punlim. Pero sa kabila nun ay patuloy siyang lumalaban at nagbabakasakali pa rin na makakaligtas siya sa nasabing sitwasyon. Hanggang noong April 5 nga, 1943, ay tuluyan siyang dinala ng alon sa dalampasigan ng Brazil. Sa mga panahon yan ay bumagsak na ang kanyang katawan at sobrang nangayayat na siya. Pero sa kabila nito ay nabuhay siya at nakasurvive ng 133 days sa karagatan. Alam mo ba na noong 1760 ay sinasabing unang naimbento ang roller skates? Ito ay ng isang Belgian musical instrument maker na si John Joseph Merlin. Kada skate ay merong 2 gulong lamang. At ang roller skate na ito ay ginamit sa ilang mga costume party kung saan tumutugtog pa siya ng violin habang suot niya ang roller skate. Pero dahil nga sa hindi niya naman masyado gamay kung paano pahintuin ang nilikha niya, ay makailang beses din na sumemplang itong si Merlin. At ang pinakamalala pa dito ay nang bumangga siya sa isang malaking salamin kung saan ay na-injured siya ng malubha. Kaya naman bagaman sikat na ang kanyang imbensyon nung panahon ngayon, ay hindi niya rin naman ito pinursu. At 1840s na lamang nang lalo itong sumikat. Nang gamitin ito sa ilang mga eksena sa mga stage opera. Dito ay lalong naging marami ang naging interesado na gumamit ng roller skates. At noong 1863 naman ay nilikha naman itong si James Plimpton ang tinatawag na rocking skates kung saan kada skate naman ay meron namang 4 na gulong. Nang sa ganun na hindi raw ito prone sa aksidente. Mula sa panahon ito ay lalo pang sumikat ng sumikat ang roller skates. At ito yung mga panahong tinawag na Rinkomania. Hanggang noong 1930s ay nag-evolve pa ng nag-evolve at nagkaroon pa ng mga modernong disenyo ang roller skates na na-enjoy hindi lamang ng mga kabataan kung hindi ng maging mga katandaan. Alam mo ba na sa ilalim na 427 feet sa gitna ng malamig na kabundukan ay nakatago sa isang remote island malapit sa Arctic Ocean ang isang bunker
na naglalaman ng sinasabing backup ng world's agriculture dahil nakalagay dito ang napakaraming mga buto. Hindi buto ng tao o hindi buto ng halaman at buto ng mga puno. Ang vault na ito ay tinatawag na Svalbard Global Seed Vault na matatagpuan nga sa loob ng kabuntukan ng Norwegian region. 620 miles ang layo sa North Pole. Ang vault na ito ay tinatawag ding Doomsday Vault o para sa katapusan ng mundo. Bakit? Dahil kung sakaling araw magkaroon ng dilubyo o ng matinding natural disaster o kaya nuclear war at vegetation plague, mga matitinding catastrophe sa ating mundo, maubos man ang mga halaman at ang mga puno, ay hindi raw tayo mag-aalala. Dahil lang vault na ito ang magsasalba sa atin o sa buong sangkatauhan. Dahil nga nakaimbak dito ang milyong dami ng buto ng halaman at mga puno mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At para naman maprotekta ng mga butong ito, ang lugar ay nilikha na napakatibay. Nakakayanin kahit ng mga malalakas na lindol. At gumastos ng halos $9.4 million para mabuo lamang ito. Nilagyan ito ng refrigeration system na may temperaturang negative 18 degrees Celsius. At nilagay nila ito sa lugar kung saan kahit walang kuryente ay mananatili itong malamig. Dahil nga syempre, alam naman natin na nagyayelo sa bandang Norwegian. At dito ay mananatiling sariwa ang mga buto. Ayon sa namamahala ng vault, hindi na raw kailangan katakutan pa ang darating na vegetation plague o yung pagkaubos at pagkawala ng mga puno at ng mga halaman. Dahil nga may mga nakareserba naman daw. Pero delikado pa rin yun, di ba? Saka sakaling masira din ang lugar, ay mababaliwala lang ang lahat ng kanilang pinagpapaguran. At ngayong 2024, ang seed vault na ito ay nangangalaga na ng halos 1,280,677 na mga buto. Nasakop din ng 13,000 years agricultural history. Alam mo ba na mayroong ideya na nagsasabing ang mga Chinese daw ang naunang nakarating sa Amerika at ang nauna rin daw na nakacircumnavigate sa buong mundo. Noong 2002, ang retired British submarine commander na si Gaben Menzies ay nag-publish ng isang libro na may pangalang 1421, The Year China Discovered the World, kung saan nakasaad daw dito na hindi nga si Columbus ang unang nakarating sa Amerika at hindi rin si Elcano o si Enrique de Malacca ang unang nakaikot sa buong mundo. Kung hindi, walang iba kung hindi ang mga Chinese. Bukod dito ay mga Chinese din daw ang unang nakadiskubre ng Australia, New Zealand at ng Antarctica. Ang fleet o hukbong pangdagat ng mga China ay pinamunuan daw ng admiral na si Zheng He. Sila nga ang naglayag. Pero sa kabila ng mga claim na ito ni Menzies ay binaliwala ito ng ilang mga historians at sinasabing hindi raw makatotohanan ang kanyang ideya at may kukonsider daw na isang fiction lamang. Ayon dito kay Menzies ay meron daw kasing isang mapa na nadiskubre sa China. Ito yung noong 2006 sa isang antique shop at ito ay nagbigay ng linaw sa lahat. Ang mapang ito ay merong mga Chinese characters na isinulat na nagngangalang Mo Yingtong at ang mapang nakasulat daw dito ay kopya rin daw sa isa ring mapa mula naman sa taong 1418 kung saan sa panahon ngayon ay marami pang hindi nadidiskubring mga lugar. Kabilang na nga ang Amerika. At ito na nga ang pagkakataon na naglayag ang mga Chinese at nadiskubre ito. Hanggang noong 2009 ay marami pang mga Chinese map ang naglitawan na mula rin daw noong 15th century. Ang mga mapang ito ay kinolekta nitong si Dr. Hendon Harris Jr. kung saan ay naglathala rin siya ng isa ring libro na patungkol din sa pagkakadiskubre nga ng mga Chinese sa Amerika noong 15th century. Pero alam nyo ba na mas matindi itong si Harris kaysa kay Menzies? Dahil ayon sa kanya, dumating daw ang mga Chinese sa Amerika noong 2200 BC pa. At sila raw ang mga ninuno ng mga Native Americans. Kaya naman masabing mga Asian daw talaga ang unang nakarating sa Amerika. At Chinese din ang unang mga nakadiskubre ng maraming lugar sa ating daigdig. Naalala ko tuloy dito yung 9 dash line nila. Pero sa kabila ng mga ito, hindi pa rin naman
pinaniniwalaan itong si Menzies sa kanyang mga pinapahayag at patuloy na hindi naman nababago ang kasaysayan sa mundo. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.